Yung pagiging mother, na-feel ko siya ngayon kesa nung before na bago ako mag-Facebook ads. Isang malaking win na para sa akin yun. Hopefully by next year, yung mga nakalagay sa vision board ko, makuha ko na. So, praying and manifesting na lang talaga. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, it's Dear Deep Linky. And today, syempre, meron na naman tayong bagong i-interviewin. Nag-enroll siya noong May 2024 and nagkaroon siya ng kanyang client noong September 2024. So, after 4 months, nagkaroon siya ng client as a Facebook media buyer. Hi, Rizalyn! Hello, Coach! Pwede mo ba kaming bigyan ng konting background about you? I was a former quality assurance QA senior specialist in a manufacturing in Bataan. Pero before ako po mag-resign dito sa aking corporate job, meron na akong work from home, data analyst. So, I grabbed that. Then, nag-resign ako ng April 2024. So, ayun po yung naging work ko before ako mag-Facebook ads. Ilang years ka na nag-work sa manufacturing? Almost 12 years. Nag-start ako doon January 2012 and ends up 2024. Ang reason ba kaya ka nag-resign dahil mag-freelance ka? No po, para sa baby ko. Mula nung naging mom ako, alam mo yung mom guilt? Kapag papasok tayo, yung baby mo is iiyak, tapos aalis ako ng 5:45 a.m. Uuwi ako ng 5:45 coach ng gabi. And then, minsan, inaabot pa ako ng 8. Kasi coach, isa akong PIC na. Dahil nag-handle na ako ng tao. No choice ako coach kung hindi mag-extend. Minsan 12 hours ako. Tapos yung anak ko, pag-uwi ko, tulog na siya. Alam mo yung pagod ako, tapos gusto pang makipaglaro ng baby mo, hindi ko na siya magawa. Or kaya naman, puyat ako, 12 na ako matutulog, gigising ako ng 4 o'clock, so ilang oras lang yung tulog ko. So parang nakakapagod yung araw-araw na ganun, coach. Iyon yung unang-unang reason ko bakit nag-decide talaga akong mag-work from home. Nung nag-resign ka sa manufacturing, ay meron ka ng client? Meron ako, coach, kaso lang project-based. Sabi ko nga, baka way na to ni God. Kasi natanggap ako doon sa project-based. Nababasa ko na ririnig ko sa freelancing, hindi siya permanent, hindi stable job, pero greenup ko pa rin yung chance na yon. Sabi ko, baka ito na yung start ko para mag-freelancing. Nag-resign ako, coach, nang wala talagang ka-ready-ready. Walang ipon, ganon. February 2023, may inaral na ako. SMM, lead generation, basic graphic design. Inaral ko na yun, coach. Kaso lang, hindi ko siya natapos, hindi ko na-pursue kasi nga, nagtatrabaho pa ako sa corpo job. Nag-start na akong mag-enroll sa'yo nung May. Sabi ko, baka ito na yung timing talaga na makapag-aral ako. Kasi, coach, 2021 pa ako naka-follow sa'yo. Matagal na. Matagal na, coach. 2021, yun nga lang, wala pa akong gamit talaga. Nakita ko yung convo natin. 2021 pa pala, yun ang tagal na pala. Paano ka naman napasok na data analyst? Dahil QA ako sa manufacturing, QA din kasi yun. Kumbaga, checking lang din yung data analyst eh. Parang quality assurance ka lang din na bago mo ipasa sa customer, kailangan yung data nila is tama. Pero 4 months lang yun, coach. Natapos mo ba agad yung course? No po. Inabot din ako ng August. Pero kung tutuusin, pag tutuunan mo lang talaga ng focus yon, kaya siya ng 1 month. Yung time management mo kailangan nasa iyo. 2 weeks akong okay ako, tapos 1 week, parang ano na ako. Kasi meron dun, coach, na yung pixel, sabi mo nga sa video na don't skip. Hanggang hindi ko nagagawa si pixel, hindi ako talaga makamove forward. Nahihirapan talaga ako. So, nangyari, parang inabot ako ng 3 weeks sa pixel. Tapos parang tinatamad na ako. Sabi ko, ano ba to? Kaya ko ba to? Parang nahihirapan na ako. Parang ang hirap-hirap naman yata. Pero nung natutunan ko siya, ang bilis lang pala niya. Kumbaga parang dahil wala akong idea sa Facebook ads, diba? Ang sink in talaga sa akin, napakabagal. Kaya yung kailangan ko talaga ng actual. Kailangan may natuturo sa akin one-on-one. Pero kamusta yung pag-aaral mo ng mga pre-recorded tutorial videos? Sabi mo kasi, wala ka namang knowledge, diba? Prior nung nag-enroll ka sa course. Napakadali niyan sundan, coach, kasi step by step. Iba kasi yung course mo. Kasi mako-compare ko siya sa na-attenan ko na course. So, iba yung course mo na talagang tinuro mo yung detailed by detail. Kumbaga, sabi ko nga, zero to expert. Ang galing eh. Yung transition mo, kung paano mo siya in-explain, ganun na ganun talaga yung gagawin. Ganun din talaga yung ginagawa sa real work talaga ng Facebook media buying.
Meron tayong mga features dun sa course, like ito, 60-day action plan accountability tracker. Tingin mo, nag-benefit ka ba dito? Nakatulong ba ito sa'yo? Sobra, coach. Kasi 60 days action plan siya, di ba? Kada babalikan ko siya, shucks, kailangan ko na to, late na ako. Parang ganun, coach. Kumbaga, alam mo sa sarili mo, sobrang delay ka na. Kasi binigyan mo kami ng parang time limit na kailangan 60 days matapos namin yung course. Kaso lang, syempre ako sumobra dahil nga ang daming challenges. Pero parang ano siya, ano ba yan? Parang 6 days na akong delay, kailangan ma-recover ko to. Parang ganun yung nangyayari sa akin sa 60-day action plan. So, ang laking tulong niya, coach, pagdating sa pag-aaral ko. How about yung exclusive Facebook support group natin? Yan, coach, malaking bagay din po. Kasi anytime na kailangan mo ng support, inform ka lang sa Facebook group. Ang bilis ng response. Or kung hindi makapag-response yung admin doon, meron tayong mga co-student na meron ng mga clients, nagbibigay sila ng idea din nila. Tapos through that, makakuha ka na ng sagot dun sa tanong mo. Dun sa course natin, meron tayong coaching sessions via Zoom. Nakaka-attend ka ba dito at na-maximize mo ba ito? Yes, coach. Wala po ako na-miss sa bi-weekly natin. Sobrang helpful niya, coach, kasi ayan talaga yung gusto ko sa isang training. Yung nakakausap kung sino yung nagtuturo, yung coach, yung trainer. Gusto ko, ayan talaga yung gusto ko. Kasi kunwari may tanong ka, nagugulamahaman ka dun sa mga na-tackle mo na course, itanong mo lang kasi meron namang binibigay na form bago mag-start. Meron kaming mga tanong, tapos kayo isasagutin nyo isa-isa. So, ang laking help niya din, coach, na may ganyan ka na bi-weekly coaching. Ang hirap kapag inaral mo lang yung course, nanood ka lang. Ang hirap niyang i-execute kapag ikaw lang, diba? So, kumusta yung experience mo dun sa ating internship program? Coach, ayun yung nagbigay sa akin ng confidence. Yung internship po talaga. Kung wala yan, siguro hindi ko mape-perform ng ganito yung buhay ko bilang isang Facebook media buyer. Kasi from the internship, doon talaga ako nagsimula na maging confident kung ano yung ginagawa ko sa trabaho ko ngayon. Sa internship nyo pa lang, solid na. Talagang doon ko na gamay. Ang laking tulong niya, coach. Kaya feeling ko talaga yung internship, napakalaking tulong nito sa lahat. Feeling ko, zero knowledge ako, pero nung natapos ko na siya hanggang sa internship, expert na ako. Meron ka ng, kumbaga, hands-on experience as media buyer. Ngayon naman, syempre, ilan ba yung clients na hinahandle mo ngayon, Rizalyn? Ngayon, coach, 5. Bale, 3 local, tapos 2 international. Yung 5 clients mo na yun, Rizalyn, kwento mo naman sa amin, paano mo sila nahanap? Yung una, coach, yun yung pro bono client ko, which is life insurance. Ang advice mo sa amin na kailangan mag-stand out sa social media. During nag-aaral pa lang kami, ang laking tulong ka mo nung pinupush mo kami na mag-post sa Facebook. Start ng August 1, nag-post na ako. Nagpo-post ako na kung ginagawa ko, nag-aaral ako. Habang nag-aaral ako, binibidyo ko. Parang meron akong history ba na kung paano yung gagawin ko, ginagawa ko sa Facebook. Kunwari, busy. Nanonood ako sa course, gano'n. Naka-document. Ipapost ko siya, coach. Parang my day ko siya or my Sunday, parang gano'n, na nag-aaral, ganyan. So, ano lang ako, post lang ng post. Until dun sa, naglagay ako ng reels yata yun. Hey, business owner, let's do this, mga ganon. Ganon yung atake ko. Yun pala, dun ako nakikita nila. And then one time, sumagi sa isip ko, dahil dun sa course, meron tayong life insurance, diba? Sabi ko, ang dami kong kaibigan na life insurance. So, nag-reach out ako, coach. Yung ni-reach outan ko, hindi ko naman expect na gusto na din pala niya akong i-reach out dahil dun sa pinopost ko. So, yun, coach, nag-start kami doon na nag-aalaman na gusto niya, explain, tapos alam niya yung advantage ng Facebook ads. Kaya hindi ako nahirapan sa kanya. Tapos pangalawa naman, coach, ayun nga, dun din siya sa Facebook ko, nakita na habang ginagawa ko si life insurance from 0 followers, naging eto na yung followers ko, mga ganon na ginagawa ko siyang reels. Dun niya makita, sabi niya, ate, paano yan? Kasi may business din ako na travel agency, gusto ko din na dumami yung followers ko, yung ganyan, tsaka makakuha ko ng leads. Nag-usap kami na discovery call kung ano yung mga kulang niya. Ayun sa travel agency ko, coach. So, nag-start kami. Eventually, noon, ang usapan namin, coach, doon is commission-based lang ako. Actually, commission-based naman talaga siya. Pero nung hindi ko expect na makakapag-run kami ng leads na meron na siyang agad pumasok doon na leads doon sa niran namin na ad. So, meron na ako agad commission. Yung third ko is real estate naman. So, yun, coach, start pa lang kami ngayon kasi wala din siyang Facebook ads, Facebook page. Inaayos niya pa lang din ngayon. So, ngayon
ngayon kami November mag-i-start. Baka bukas kami mag-run ng campaign niya. Tapos yung sa Russian client ko, coach, nakita niya ako sa Facebook group. Sabi mo din na kapag sa Facebook group, mag-stand out din doon na sasagot sa mga kapag may tanong, sasagot-sagot, yung ganon. So doon niya ako nakita, parang nakitaan daw niya ako ng parang galing na pag sumagot ka, parang alam na alam ko daw kung paano susolusyonan yung kung ano yung problema na nagtatanong. Tapos yun, nag-reach out siya sa akin, coach, kinabukasan, nag-discovery call kami. Akala ko, local lang siya. Noong nag-usap kami, 4 na kami, Russian client pala. So hindi ako prepared. Tapos, ayun na, coach, tuloy-tuloy na kami ngayon. And then last, tong recent ko, coach, na Australian, international. Nakuha ko to, coach, sa OLJ. Nag-email lang siya, tapos kinabukasan, nag-discovery call kami. Tapos ayun, kinabukasan ko, sabi niya, sige, sabi niya gano'n, wait ka hanggang bukas kasi meron pa akong i-interviewin. I-message na lang kita, sabi niya gano'n. Kinabukasan, sabi niya, hey Riza, sabi niya gano'n, I don't want to wait, start na daw kami, sabi niya gano'n. So, yun, coach, parang grabe, hindi ko alam kung ano yung feeling ko na talaga ba? So, itong si Australian client mo, ang galing mo dito kasi biglang nagbago yung isip niya. So, ibig sabihin, there's something in you na nakita niya na parang ayaw niya nang tumingin sa iba. Kasi ikaw na yung pinili. Talagang nanginginig ako. Nasabi ko, totoo ba to? Parang nananaginip lang ako ba? Ano yung mga task mo sa mga clients mo na yan? Sabi mo, may local clients ka, tapos may international clients ka. Actually, ko sa local client ko, dahil from scratch sila, ako yung nag-i-strategy. Ako din yung naglo-launch. Tapos nagko-content lang doon, nagpo-post lang doon since meron naman akong access sa Facebook page nila. Apparently, yung content planning namin na yun, weekly. Tapos yun, strategy din coach, and then launcher. Tapos sa international, Australian client ko, launcher ako. Meron na siyang strategy. Sinasabi niya na lang sa akin kung ano yung gagawin. Pati yung ad copy, pinaggawa din niya ako sa Facebook na ako yung nagpo-post ng mga products nila. Pinag-post niya ako. Tapos tuwan-tuwa siya. Natuwa siya na yung Facebook page niya is nag-grow ng ganun yung engagement. Yung ang daming engagement, umabot ng 200, yung mga nag-share, nagla-like. So, ayun, bali, launcher ako, coach, tapos Facebook management din ako sa kanila. Ano naman yung mga challenges mo as Facebook media buyer? Dahil naka-work from home, di ba? First time ko mag-work from home. 12 years, di ba, naka-corporate job ako, which is aalis ka, yung baby mo may iwan. Ngayon, coach, nag-struggle ako, nag-aaral ako, and then yung anak ko, nandito iiyak, gustong matulog, kailangan mong tabihan. So, pagka nangyari na yon, pati ikaw makakatulog na, tapos mawawala ka na sa momentum ng pag-aaral mo. Kaya, ayun yung naging challenge. Sabi ko, ano ba yan? Paano kaya ako matatapos? Kaya talagang hindi ko expect, coach, na matatapos ko to. Feeling ko nga matatapos ko siya, oo, pero hindi ko siya ma-execute, hindi ko siya ma-monetize. How about dun sa paghahanap mo ng client? Paghahanap ng client, coach, sobrang mawawalan ka ng pag-asa sa una. Pero tuloy-tuloy lang. Alam mo, ginawa ko, nakarelate ako sa'yo, yung pinost mo yung Hillsong, biniplay mo, ganun din ako, coach. Nag-aaral pa lang ako, gigising ako ng umaga, i-open ko na yung Hillsong. Tapos nang naghahanap na ako ng client, Lord, sana ibigay mo na to. Naniniwala ako na pag pinagdasal mo, ibibigay niya pag talagang oras mo na. Yung ganon. Paano mo naman na-overcome yan na hindi ka ba dumating sa point na yung parang nagpahinga ka? Hindi, coach, hindi ko ginawa yon. Parang ang ano ko kasi, sabi mo nga, hanggat hindi ka nakakahanap ng client, hindi pa yun yung best effort mo. Tumatak sa isip ko na kailangan kong makahanap ng client. Hindi man ako makasampo kasi parang pagod na ako, coach, kapag kasampo. Kapag nag-apply ka pa naman ngayon, kailangan personalize. And then sa OLJ, pag nag-apply ka, hindi naman pwede yung copy-paste mo lang yung kasabihin mo dun sa isa. Pero hindi ko siya sinukuhan. Siguro nakakapag-apply ako ng 2, 3, 4. Pinakamarami ko na yung 4 sa isang araw sa OLJ. And then, yun, nag-stand out lang sa group. Yung sagot-sagot lang. Merong point naman talaga na darating sa magsasawa ka talaga ng kaka-apply. Pero eventually, pag nakikita mo na yun, sabi ko nga sa mga kasama ko, coach, maraming business owner na kailangan yung service natin. Kailangan lang talaga nating tiyagain, tsaka himayin talaga kung sino talaga yung para sa atin. Siyempre maraming nako-curious. Kahit
range lang ng income mo as media buyer? Sa 3 client ko, coach, puro commission-based lang po ako doon. Pero dito sa international client ko, tinanong niya ako kung magkano yung expected salary ko sa kanya. Sabi ko, $10. Kasi hindi pa naman din ako confident na magsabi ng mataas na kasi baguhan pa lang ako. Parang feeling ko sa sarili ko kasi junior media buyer pa lang ako eh. Ngayon, ang ano ko sa kanya, coach, $10 per hour. Pero nung na-hired niya na ako, sabi niya, gagawin daw niya akong $12 per hour. So, per hour yung inyong napag-usapan na yes, po, compensation. Per hour. Meron ba kayong time tracker? Meron kang fixed ng working ano hours? Lang po, sa ngayon, yung 1 to 2 months kasi namin, di ba, nagta-trial pa lang siya dahil first time nila. 1 to 2 months, ano pa lang kami, kumbaga parang per task kami na pag meron siya papagawa, papalaunch. Pero dahil ginawa nga niya na nagpe-Facebook din ako, parang maabot ako ng 4 hours sa kanya to 6 hours a day. Di ba Australian siya? Di ba dapat kapag Australian dollars din? Akala ko gano'n, na Australian siya, Australian na dollars. So ako, kodo compute, Australian sa akin. Tapos na pumasok sa ano ko, US dollar siya ko. Sa case mo, $12 per hour, tapos 4 to 6 hours in a day, part-time, going full-time kapag naging okay. Yes. Parang way higher siya doon sa 12 years mo sa manufacturing. Sobra, coach. Para siya magta-times 4. How did Facebook advertising create an impact in your life right now, Rizalyn? Ang laki ng coach, ng difference nitong Facebook advertising sa corporate job ko before, yung life ko. Although 4 to 6 hours ako doon, pero yung 4 to 6 hours ko na yun, hindi ko siya nag-google ng 4 to 6 hours. Kasi yung trabaho, coach, pwede mo siyang gawing 2 hours lang. Tapos silip-silip ka lang, pag na-launch mo na, sisilip ka lang. Ngayon, na napapakain ko yung anak ko, napapaliguan ko yung anak ko, na dati hindi naman ganon, na lahat sa nanay ko, sa parents ko, sa family ko. Pero ngayon, coach, ako lahat sa baby ko. Yung pagiging mother, na-feel ko siya ngayon kesa nung before na bago ako mag-Facebook ads. Isang malaking win na para sa akin yun. Hopefully by next year, yung mga nakalagay sa vision board ko, makuha ko na. So, praying and manifesting na lang talaga. So, more of quality of life, no? Win-win. Kasi kasama mo anak mo. Tapos, parang mas malaki pa yung income mo ngayon. Yes, coach. Maraming makaka-relate na mga mommy. Ano naman yung mga tips na maibibigay mo sa kanila? Unang-una, coach, huwag susuko. Kailangan bilang isang online freelancer, yung matibay yung loob mo. Magtiwala ka lang kay Lord. Kung para sa'yo, pero ipag-pray mo. Be consistent kung ano yung ginawa mo nung una. Kailangan hanggang dulo siya. Kung tinamad ka, sabi ko kanina, normal lang yon. At tatamarin ka, pero kailangan mag-push ka pa rin hanggang dulo. Magagawan mo siya ng paraan kahit na ang daming struggle niyan, challenges niyan. Kung gusto mo talaga yung ginagawa mo at kung talagang dedicated ka, maging isang online freelancer, kailangan mong panindigan. Naalala ko merong nag-message sa akin kanina. Sabi niya, ano po ba yung pinakamagandang freelancing skill? Kasi talagang ang dami-dami. Nalulunod na ako sa dami ng mga skill. Explore mo muna lahat ng options mo. If you want to explore itong ating Facebook advertising, di ba, i-weigh mo sa sarili mo kung magugustuhan mo ba to or kakayanin mo ba itong Facebook ads na aralin. So, we have the Facebook Media Buyer Roadmap. Libre lamang ito. Ilalagay natin sa description box yung link para doon. Libre lang to, walang babayaran, 100% free. Para makita mo lang yung options na meron ka. From the start na nag-enroll ako, doon ko nakita yung talagang mentor. The word mentor. Kasi nag-enroll ako sa iba pero hindi ko nakuha yung gantong support. Ikaw yung unang nagtiwala sa akin. Alam mo, coach, na ikaw yung nakapagbigay ng confidence ko para magpatuloy. Sabi mong ganon. Kailangan yung magbigay sa akin na video. I-refer ko kayo kasi may client ako na gustong kumuha ng Facebook Media Buyer na intern ko. Alam ko sa sarili ko, coach, na hindi ako ready. And then sabi mo, i-refer ko kung sino lang yung pwede. Sabi mong ganon. So ako, coach, hindi ako maasa. After nating mag-meeting sa Zoom noon, tinurn off ko na yung laptop. Lumabas ako, kinagabihan, alas 8, 8 p.m. Nagbukas ako ng laptop. May message ka, coach, na yung job description, ibig sabihin, kaya ko. Shock, sabi kong ganun. Nagtiwala sa akin si coach na kaya ko nang mag-apply sa client. Start ng coach, sobrang thankful na ako na thank you, Lord, na meron ng isang tao na nagtiwala sa akin. So, doon ako nag-push, coach, na tuloy-tuloy ko na siya. Kasi nung talaga natapos ko yung course,
nang panghinaan ako ng loob, parang feeling ko hindi ko talaga siya kayang execute. Kaya sobrang thankful ako, coach, na nandyan ka. Yung pinush mo, nag-push ka sa amin na ipagpatuloy nyo hanggang ma-monetize. Napapasana all na lang kami sa mga kwento mo, pero hindi ko expect na mapupunta din pala ako sa ganito. Parang kailan lang yon na mga success stories, lagi lang akong sana all doon. Pero hindi ko expect na eto, isa din pala ako na mag-share sa'yo ng success stories ko. Yung course mo, sobra-sobra siyang legit na masasabi kong 0 to expert talaga. Sobrang detailed. Nakuha mo yon sa experience mo na pinasa mo sa amin. What if ikaw naman ang maka-experience ng ganitong klaseng buhay? Kumikita ka habang nasa bahay ka kasama ang pamilya mo. Click the subscribe button para sa mga susunod na inspiring stories ng mga successful online freelancers.